kung sa kabundukan nagbabakbakan ang mga puwersang Hapon kontra sa mga Pilipino at Amerikano, sa kapatagan, may sarili ring laban ang mga sibilyang naipit sa gyera. We are able to... Si Nanay Joaquina, 13 taong gulang noong kasagsagan ng digmaan. Kung anuman ang natitirang normalidad sa buhay nila noong Japanese occupation, nawala noong bumalik ang mga Amerikano. All the Japanese were scattered in every house seeking for a gun. They said, if we find any empty shells of the gun, all of you will die. And they said, yes, because we have no army here. We have no opposition for you here to fear. But instead, all those homemade shotgun, they told those women to hide it in the rice fields. They were bury it on the mat. Hello po, ako po si Ma'am sa eyewitness po. Ang pamilya naman ni Nanay Lourdes, halos 4 na buwan daw nagtago sa isang kuweba. Bitbit lamang ang isang kaldero, bigas at ilang pirasong damit. You know, my mother, whenever she hears the sound of the gun of the Japanese, she's very, what is that? Like very frightened. Opo. Of course, when she hears the sound of the Japanese gun. Then we go and just hide out, sir. Sa kasalukuyan, ginawa ng campsite ang Mount Puloy. Nung bata kami, nakwento nila mama na... Pero hanggang ngayon, may mga nahuhukay pa ring World War II artifacts ang pamilyang may-ari ng lupa. Kasi may plan tayo dito na kahit maliit na mini museum. Ah, okay. Sana. O, kaya yung iba, para ma-save, binaba namin doon sa Kiangan. Ang machine gun, mga helmets, gano'n. Tapos yung unsafe na live, pinapasurrender na lang sa police. Para hindi natin alam kasi baka kung sasabog yan, buhay naman yung ano doon. Oo. Dahil na rin sa alamat ng Yamashita's treasure, may mga dumadayo sa Ifugao para hanapin ito. Ba't po ito mas malalim? Sinubukan yan ng treasure hunter. Treasure hunter? Pilipino? Kasamahan din natin. Huh? May nakuha po sila? Wala naman mo. Wala. Naku. Bokya. Oo. Baka nakulang. Ang lalim mo. 9 meters po yan. 9 meters yan, ma'am. Matapos ang gyera, maraming treasure hunters ang sumubok hanapin ang umano'y mga naiwang ginto ni Yamashita sa iba't ibang sulok ng bansa. I'm very skeptical about that. And definitely it's not Yamashita's. Kasi sobrang late ang dating ni Yamashita dito. So earlier in the war, siyempre, pang-apat si Yamashita eh. So it is most possible na kung meron namang kayamanan na dinala dito, it was brought in earlier. Kasi pagdating ni Yamashita dito, puro air raids na eh. Wala nang panahon na kumuha ng gold. Diyan na ho kayo. Dito na daw. Dito na raw nahukay yung mga buto. At sa Mount Puloy, may gintuman o wala, ang tiyak na nakabaon sa lupa. Mga bangkay ng mga sundalong nasawi sa bakbakan. Sa isang foxhole, buto raw ng tao ang nahukay nila. Ito yung Ayan, isa. nandito pa raw yung buto. Meron silang nahukay na buto ng tao dun sa baba. Pero ayan, medyo... Hindi ko matel kung saang parte ito, pero mukhang part of a long bone. Kasama tong mga bakal na to. Ito po, ano ho kaya yan? Baka bomba to. Mga shock Laki, notes ng bomba. Baka tinamaan yung taong to, kaya yun. Oo. Patay. Pero hindi lang daw ito ang nakita nilang buto sa paligid. Nung nakwento sila lolo, marami noon, nakita nila. Pero
may buyer noon ng mga ulo ng hapon noon. Kaya meron yan noon eh. Iwanan na lang natin siya dito. Balikan lang natin, no? Kung gaano man katindi ang pagnanais ni na General Yamashita na manatiling buhay, umaabot din sa sukdulan ang kanilang katatagan. Dahil ang Ifugao Warriors at iba pang Pinoy na kabilang sa USAFIP-NL o United States Armed Forces in the Philippines Northern Luzon, pinaghandaan na sila. Pinalibutan ng mga ito ang kampo ng mga Hapon. Sir, ito pong area na to, kung nasan tayo, yung kampo ng mga Hapon. Yung mga Ifugao, saan ho sila? Kasi di ba sabi parang napalibutan na sila dito? Dito po banda, tapos dito po sa baba. Kasi yung mga Amerikano po natin, binobomba po yung kampo ng Hapon. Is yung mga warriors po natin na Ifugao, dito po sila sa baba. Umatras ang grupo ni na General Yamashita papuntang Bontoc Province. Dito po sila dumaan sa Kiangan din. Kasi doon po, tumatakbo na po siya kasi nagigipit na po siya sa mga Ifugao warriors din, the American soldiers. Kaya patakbo siya ng patakbo hanggang doon sa Mount Napulawan. September 2, 1945, nasukol ang Tiger of Malaya. Naglakad siya with his staff and he made arrangements. Even before he came down, nagko-communicate na may American plane na pumupunta sa headquarters niya, tapos na yung digmaan, let us work out the formal surrender. And sumasagot naman sila. They were given a radio, so they kept in touch. So alam ng Amerikano na pababa na siya. Ito ang naging isang litrato na kuha kay Yamashita habang bumababa ng bundok. When Yamashita came down, actually hindi siya mag-isa. No, he came with his chief of staff, General Muto. He came with the Japanese Navy commander, tsaka yung mga staffs nila. So, kasi mga 20 people siguro ang isang grupo, no, coming from Kiangan. But since si Yamashita yung nasa harapan, parang siya yung nabigyan ng focus. Sina Nanay Joaquina at Lourdes, personal na nakita si Yamashita nung mga bata pa sila. They were rode in American vehicles, which is all steel, but medium vehicles with two Americans. And then there was also a Japanese who is always the head of Yamashita and is stout and not so hard, with many medals here hanging. Then when he wants to smoke, his head will like this and he will smoke. And then he was looking jolly. He was looking jolly? Yeah. Talaga? It seems he do not have the fear nga. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.